Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin o yung topic natin sa video ito, mga klase ng mag-iibon. Saan ka dito at ito ay yung ating aalamin. So kung bagong viewers ka sa channel ito at kung napadaan kayo ay humihingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Ang content na to sa video na to mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-iibon. So mga kahabi, sa social media, ito yung pinaka mainam na platform regarding sa lahat ng transaction natin sa pag-iibon. Marami tayong nakikilala ng mga kahabi natin, mga binibenta, mga location at mga sarit-saring uri ng mga species dito lamang sa social media natin nakikita. Or either sa mga kaibigan natin na through walk-in or through sa invitation ay nakikita natin physically. So, sa topic natin, mga klase, paano natin malalaman mga kahabi yung mga klase ng mag-iibon at nasaan tayo at kung saan tayo napapabilang. At ganoon din po sa sagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi. So, mga klase ng mag-iibon. Una po, legal sa pag-aalaga o illegal sa pag-aalaga. Anong ibig sabihin natin ito? Saan tayo rito? Sa legal? Paano natin masasabi na legal yung ating pag-aalaga? Ito yung meron tayong pinanghahawakang dokumento or yung supporting document na patunay na napapahintulutan tayo ni DENR sa pag-alaga, pag-keep ng mga breeder, pagparami at pagbibreed. So, ito yung tinatawag na CWR, Registration Certificate at yung Wildlife Farm Permit Holder Permittee. So, yun po yung illegal na pag-aalaga. Yung illegal naman sa pag-aalaga, ito yung nag-aalaga tayo, ngunit wala tayong pinanghahawakang supporting document na nagpapatunay na tayo ay napapahintulutang mag-alaga regarding sa batas ng RA 9147. So, asaan po tayo dito? So, tayo na po ang makakasagot. Ito yung pagbabahagi lamang ng mga klase ng mga mag-iibon. So, yun po ang una natin, legal sa pag-aalaga or illegal tayo sa pag-aalaga. So, tayo na po ang makakasagot kung nasaan po tayo sa dalawa na yan. So, sa pangalawa po, nag-aalaga lang tayo o nagbebenta. Anong ibig sabihin nito? Nag-aalaga. Ito yung tinatawag na hobby o yung hobbyist. Ito yung mga avian keeper. So, hindi sila nagbebenta. Bagkus sila ay nag-aalaga lamang at nagpaparami. So, yung isa naman, yung nag-aalaga at nagbebenta rin. Ito yung mga breeder at mga seller. So, asan po klase tayo na mag-iibon dito? Nag-aalaga or nagbebenta rin. So, yun po yung status o yung characteristic o yung mga patunay kung anong klase tayo na mag-iibon. Asaan po tayo dito? So, pangatlo natin ay yung legit o yung scammer. So, paano natin malalaman kung nasaan nga tayo rito? So, tayo po ang makakasagot nating pansarili. So, pag legit, alamin natin kung tunay nga itong kausap natin. Kung legit nga siya, pwede natin siyang ipagtanong, pwede natin pa-legit check ika nga sa mga group kung ito po ay legit siyang kausap natin or legit siyang nag-aalaga ng ibon. Or baka naman, scammer ito. Nag-i-scam lang. Baka ito ang pinakamahirap na makatransaksyon natin. Akala natin napaniwala na tayo, yung pala ay tayo ay mabibiktima dahil siya po pala ay scammer. So, mga klase ng mga mag-iibon, asaan tayo dito? Legit o scammer? So, dapat maingat tayo sa pag-check mga kahabi, lalong-lalo na dito sa social media. Nandito na po lahat ng kalakaran. Minsan, sakala natin legit pala. Pag nakapagbigay na tayo ng down payment, ay ito pala ay scammer.
So yun po ang ating mga advice sa mga klase ng mga mag-iibon kung asaan tayo dito. So dapat nalalaman natin. So yung pang-apat natin, may permit o walang permit. So halos kaparehas lang din po yon sa pag-aalaga ng legal at illegal. So yung pag-aalaga kasi ng legal at illegal ay napapahintulutan tayo parehas. Wala naman nagbabawal sa atin na mag-alaga ng mga ibon. Ngunit dahil sa RA 9147, kinakailangan sumunod tayo sa policy, rules and guidelines ng DNR. So kailangan natin ng permit. So asaan po tayo na klase na mag-iibon? Doon tayo sa may permit o sa walang permit. Pero pares tayo pinapahintulutan na mag-alaga or pinapahintulutan natin yung sarili natin na mag-alaga. Wala naman nagbabawal sa atin. Ngunit pag nahuli lang tayo ni DNR, doon lang po tayo nagkakaroon ng problema at doon lang po natin nagkakaroon ng akusasyon sa atin na tayo ay nagpo-possess ng illegal species. So, sinasabi natin na nag-aalaga lang naman ako ng ibon, masama ba yun? Yun nga po wala naman nagsabing huwag kang mag-alaga. Ngunit, ang sinasabi ng DNR ayon sa RA 9147 ay sumunod tayo, supdin ang batas na ito upang maging legal yung ating pag-aalaga. So, mamili tayo mga kahabi kung saang klase na mag-iibon tayo. Asaan tayo dito? Sa may permit o sa walang permit? So, nasa as of us na po yan. Nasa atin na po kung saan tayo mamimili. So, yung last but not the least, mga klase na mag-iibon, yung totoong kausap or hindi totoo. Kung kala natin yung kausap natin ay totoo siyang kausap, mainam kung ganun. Yung kung ano yung sinabi, yun ang tutupin. Kung ano yung sinabi, yun ang ibibigay. Hindi yung puro paasa. Tapos kung nag-deal na tayo, yun dapat ang nasusunod. Yun ang tunay na kausap. Hindi yung mayroon tayong nakakausap sa social media tapos pabago-bago ng mga presyo, mutation at hindi tayo nagkakasundo. Mayroon pa bago-bago ng pick-up, schedule. So, nagkakalabuan na tayo sa ating kausap. So, aling klasin tayo mag-iipon dito? Saan tayo dito? Sa totoong kausap o sa hindi? Dapat maging maayos tayo sa mga nakaka-deal natin, mga nakakausap natin regarding po sa buhay mag-ibon. Dahil dito po nagre-reflect sa atin yung tiwala ng tao kung tayo ay tunay na kausap. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga klase na mag-ibon na ating nasasakalamuha, na nakakaharap, nakaka-encounter. So kailangan mahaba yung pasensya natin at dapat ang bottom line dito ay maging totoo tayo sa kausap natin. So hope meron tayong mga natutunan kahabi at sagutin din natin yung tanong ng ating mga kahabi na si Sergio Paulo Gonzales. Sir, good AM po. Magkano po ang matured pair ng Sun Conure na Red Factor? Saka po yung Indian Ringneck T-White po, sir. So kahabi Sergi Paulo Gonzales, ang sa Sun Conure po na Red Factor na matured ay depende po ito sa breeder na merong mga pang-out, sa mga seller at sa mga quality ng Red Factor. So, try nyo pong i-message si Maikos Aviary. Ayan, mayroon po siya mga Red Factor. Si Aina Duana, Silver and Georgina, Bird Farm, itry nyo rin pong i-message dahil meron din po siya mga Red Factor. So kayo na lang po mag-direct usap sa regarding po sa presyo para hindi naman ako nakaka-apekto sa pagbibigay ng price. So mas mainam na si breeder na po ang magsabi kung magkano ang presyo ng Red Factor na Sun Conure. So ganun din po yung Indian Ringneck. Kung matured, depende rin po sa mutation ng Indian Ringneck. So try nyo rin po i-message mga kahabi dyan na mayroong mga pang-out na Sun Conure Red Factor at saka mga matured na Indian Ringneck ay pwede nating i-message direct si Sergi Paulo Gonzales.
dahil siya po ay naghahanap at nagtatanong or nag-i-inquire. So dito natin malalaman yung mga klase na mag-iibon dahil dito sa ating mga nakaka-transaction. Kung saan nga tayo dito sa aking mga nabanggit. So hope meron tayong mga natutunan mga kahabi. So ganun din po si Kahabi Emmanuel Bihasa, Sir Olen Ebiari at iba pa. Good day. Paano po ba ang proseso sa paggawa ng CWR? Ilan pong minimum na species o ibon para maparehistro sa DNR? Salamat po. So shoutout po sa iyo, Kahabi Emmanuel Bihasa. So Kahabi, marami na akong mga na-upload na mga video regarding po sa pagkuha ng CWR. Kung may time po kayo, pakibalik-balikan na lang po dahil marami na akong mga video, mga proseso, mga step by step, mga bayarin sa CWR para kung paano kumuha or paano mag-apply sa DNR. Ngunit papayawan ko kayo para makakuha kayo ng idea. So sa proseso po ng pagkuha ng Certificate of Wildlife Registration sa DNR, dapat po una-una meron tayong mga requirements na ipapakita sa DNR. Yung mode of acquisition. Yung iba dyan tawag deed of acquisition. Ano itong mode of acquisition? Ito yung official receipt, sales invoice, deed of sale, or deed of donation. Kahit sa alin sa apat ito Kahabi ay kailangan meron kayo. So kung bibili kayo, doon na po kayo sa legal source na breeder or seller na makapagbibigay ng mode of acquisition dahil ito po yung proseso sa pagkuha ng CWR. So kailangan pa mayroon pang additional requirements po yan, yung land transport permit, local wildlife transport permit. Yung makabagong requirements ngayon ng DNR ay hinahanapan pa ng health certificate ng ibon. At mayroon pang inspection yan, Kahabi. So yun po yung proseso sa pagkuha ng CWR at mga photocopy ng ID ng seller at breeder. Mas mainam yan Kahabi kung kukuha naman kayo ng CWR at kung mag-a-avail kayo ay dun mas makakapagbigay ng kalinawan yung breeder na pagbibilan nyo dahil siya po ang lahat na magpo-provide ng mga requirements para makapag-apply po kayo ng CWR sa DNR. At yung pangalawa yung tanong, ilan pong minimum na species o ibon para mairehistro sa DNR? Kahabi, kahit isa pong species, kahit isang ibon lamang po ay kailangan pong iparehistro sa DNR. Bakit? Basta ito po ay napapabilang sa International Union Conservation for Nature o yung IUCN. Kung ito po ay tinatawag na endangered species or ito yung hindi local sa atin or kinakailangan kunan ng papers. So kailangan alamin natin yung species na alagaan natin kung kinakailangan pang iparehistro. Dahil ayon sa DNR, lahat po ng mga imported birds or species ay kinakailangan iparehistro sa DNR. Kahit yung mga local natin, basta mga endemic, endangered ay kinakailangan pang iparehistro. Kahit isa pong piraso, Kahabi, ay kinakailangan pa nating iparehistro. So hope meron tayong mga natutunan, Kahabi Emmanuel Bihasa. So last but not the least, ang katanungan ni Jeffrey Ligon. Boss, paano po kung sa backyard ko lang po nabili ang mga ibon ko? Paano ko po makakakuha ng CWR? So shoutout po sa iyo Kahabi, Jeffrey Ligon. So yun nga po ang aking paulit-ulit sa content na to. Lagi po tayo nag-a-advise na kung bibili tayo ng ibon, alamin natin yung species na bibili natin kung kinakailangan pang iparehistro. Sad to say Kahabi Jeffrey Ligon ay hindi natin mapaparehistro ang ibon na walang kaukulang mode of acquisition. So kaya dapat dito sa content natin, alamin natin yung mga klase ng mag-iibon. Asaan nga ba tayo dito? Asan nga tayo magbabase? Sa legal o sa illegal? Sa may permit o walang permit? Sa totoong kausap o sa hindi totoong kausap?
sa nag-aalaga o nagbebenta, legit o scammer. So alapin natin dapat ito bago natin pasukin ang larangan ng pag-iibon. So lagi nating ina-advise ito. Ano ba yung plano natin? Ano yung purpose natin? Bakit tayo bumili ng ibon? Kahit kanino man lang yan tayo bumili, kahit sa backyard. So kailangan pa ba natin iparehistro o hindi na? So kung balak natin iparehistro, tapos bumili tayo sa backyard na walang rehistro, ay sa simula pa lang namumblema na po tayo. So kung mainam, bago natin tayo bumili, tayo ay mag-research, tayo ay magtanong, tayo ay mag-observe sa mga paligid. Dahil napakadali naman, dahil sa true social media platform, napakarami natin mapagtatanungan. So, ganun din po yung pangalawang katanungan ni Jeffrey Ligon, magkano po ang pagkuha ng permit? So, magandang katanungan yan, kahabi. Tulad nung katanungan ni Emmanuel Bihasa, marami na po akong mga video na in-upload regarding po sa pagkuha ng permit. Kung may time po kayo mga kahabi, balik-balikan nyo na lang po yung mga previous videos ko, or ilalagay ko yung link sa description para madali nyo pong mahanap, para naman na hindi naman magsawa yung iba nating mga viewers na sinasabi lagi na lang yan yung tinatapik sa pagkuha ng CWR or sa pagkuha ng permit. So ilalagay ko na lang po kahabi, Jeffrey Ligon, yung link sa description, at Emmanuel Bihasa, para madali nyo pong mahanap yung video na inyong katanungan. So magandang umaga po, araw or gabi kung saan man kayo at kung anong oras nyo po napapanood ang video ito. Hope meron tayong mga natutunan mga kahabi regarding sa mga klase ng mag-iibon. So sa lahat ng mag-iibon, asaan po tayo dito? So kayo na lang po ang makakasagot, at ang mga kaibigan natin ang makakapagsabi kung nasaan tayo. So kung nagustuhan itong mga talakayan natin mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At papakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga video na ating mga pinag-uusapan regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin pong i-shoutout ang mga patuloy nating sumusuporta, mga silent viewers dyan. At shoutout din po sa inyo, Mikasa Rain Vasquez, shoutout po. Si Kahabi Edgar Bautista, shoutout po kahabi. Si Kahabi Alberto Ramos, shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila, at last but not the least, Tara Ali, shoutout to you my friend. So sa lahat po na hindi ko na shoutout, susunod ay shoutout ko po kayo. Kung meron po kayong katanungan, ay sikapin natin na mapagtulungan natin sagutin, kahit sa kamaliit lamang na kapamaraanan, para magkaroon tayo ng mga idea regarding po sa buhay mga mag-iibon. So mga klase ng mag-iibon, saan tayo dito? So maraming pong salamat, mabuhay and God bless. Thank you for watching.